Hindi pa maituturing o tinuturing na kandidato ang mga nakapaghain ng kandidatura para sa national at local positions kahit pa mailalagay ang kanilang mga COC sa official website ng Commission on Elections. Kung bakit, alamin sa report ni Margot Gonzalez. Nagsidatingan na sa main headquarters ng Commission on Elections sa COMELEC sa Manila ang mga Certificate of Candidacy o COC mula sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kasama sa first batch ay ang mga COC mula sa CAR, Region 1, Region 2, Region 3 at Region 4A. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, inaasahan na sa loob ng 3 araw ay matatanggap na nila ang lahat ng COC mula sa lahat ng rehiyon. Lagi po natin itong ginagawa, subalit mas minarapat natin na ito inyong matunghayan, makita, masaksihan upang again, pagpapakita yan ng transparency. Number 2, ito ay talagang minarapat natin na gawin kaagad sapagkat bago mag2 linggo o 2 linggo bago matapos ito ay kinakailangan mailabas na natin sa COMELEC website ang lahat ng mga certificates of candidacy. Samantala, paglilinaw naman ng COMELEC Chairman, hindi pa itinuturing na kandidato ang mga aspirant kahit pa mailalagay na sa website ang kanilang mga COC. Hindi pa po sila kandidato. Magiging kandidato lang sila base sa ruling ng Peñera versus COMELEC kahit nakapost yan sa February 11 sa national position, March 28 sa local position. Bakit pinapublish? Aspirant sila. And therefore, di ba, kung tumatanggap nga po kami ng petisyon para ikansela ang kandidatura, paano sila makakapag-file ng mga petisyon kung hindi nila kakilala yung kine-question nila? Dati-rati po, ganyan na nangyayari. Walang kaalam-alam ang sambayanan, ang constituent. Sino ba yung tumatakbo nating mayor? Sino ba yung governor? Naihalal na, hindi pa nila nakilala. Parang wala naman po tayong transparency pagka ganun. Aminado si Garcia na ang pagpo-post ng mga COC sa COMELEC website ay gagawin ng komisyon sa unang pagkakataon dahil na rin umano sa naging kaso ni ex-Bamban Tarlac Mayor Alice Go na nakatakbo sa nakarang eleksyon sa kabila na hindi ito totoong Pilipino. Anya, mahalaga ngayon na malaman ng mga botante ang mga naghahangad na makatakbo sa eleksyon upang agad nilang maharang sa COMELEC ang mga aspirant na sa tingin nila ay hindi kwalipikadong mailagay sa pwesto. Nasisi po kasi ang COMELEC. Bakit daw po hindi kami nagpapadagdag ng mga dokumento para lang patunayan yung lahat ng sinasabi sa kanilang certificates of candidacy. At the same time, sinasabi rin po nila na dapat ay sinasala ng COMELEC yung lahat na nagpa-file ng kandidatura. Subalit napakaliwanag po kasi ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Serafica versus COMELEC na sinabi po niya na ministerial ang duty ng COMELEC. Hindi kayo pwedeng magpadagdag ng kahit na anong dokumento sa ipa-file ng mga kandidato. Hindi kayo pwedeng magdagdag ng kwalifikasyon nang wala naman sa konstitusyon, sa saligang batas o sa ating mga umiiral na batas. Kung kaya, ang naisip lang natin, wala naman pong nagbabatas pa na nadadagdag o nagbabago sa umiiral na batas, ang naisip na lang po natin, i-publish ang lahat ng certificates of candidacy at kung mapapansin niyo po ang kanilang certificates of candidacy, meron po doon na isang item nakalagay doon, pinapayagan nila ang COMELEC na gawin yan nang hindi mababiolate ang data privacy. Para sa 2025 midterm elections, nakatanggap ng mahigit 43,000 na COC ang COMELEC mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagkasenador, nakatanggap ng 184 na COC ang COMELEC habang 190 naman pagdating sa party list groups. Target ng COMELEC na sa buwan ng Disyembre ay makakapagpalabas na sila ng listahan ng mga pangalan na mailalagay sa balota. Ilan sa mga kailangan munang marisolba ng komisyon bago ito ay ang mga petisyon for disqualification na maihahain sa komisyon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.